September 14, bago binitahin ang susunod na March 11 ng 1974, nagkaroon ng aresto, raid ng mga bahay, nahuli kami. Nahuli kami noon sa Tondo. Pagka-aresto sa amin, sa loob ng presinto, nakita ko na lang yung iba pang mga kasama na nandun din, nahuli kami. Lahat kami ay dumanas ng torture na magkakaiba. Pinipilit kaming magsalita ng mga militar tungkol sa aktibidad namin, kung ano-ano. Kapag nagkamali kami ng sagot sa mga tanong nila, pongyan ang aabutin mo, magkabilang patamang ka talaga ng ano. Bugbog sarado ka sa mga gagawin nila. Ako nga pala si Gadyo. 84 years old na ako. Sa panahon ko, noong 1968, makita ko ang kabataang makabayan na nag-iikot sa mga kalsada, sumisigaw silang itigil ang pagpapadala ng sundalo Pilipino sa Vietnam o Korea. Yung tinatawag nila, PhilCAG yan. Sa pagkapuko ko, nagtanong ako doon sa pinaka-leader kung bakit. Sinabi ko nga doon sa leader na kaibigan naman natin ng mga Amerikano. Sumagot yung leader ng kabataang makabayan. Totoong kaibigan natin ng mamamayang Amerikano. Pero hindi natin kaibigan ng imperialismong Amerikano. Yun ang sagot niya sa akin. Na hindi ko na nalaman kung paano yun. Paliwanag lang siya ang pagkakaiba ng namumuno sa pinamumunuan. Napukaw lang ako. Kaya noong dekada 60 o 70, nainganyo na ako sumama sa mga nagaganap na rally noon. Nasa Olongapo kami, pupunta kami ng Maynila para dumalo lang sa mga rally. Hanggang sa mapasama ako doon sa sinasabing Long March. Hindi ko makakalimutan yung September 21, 1972. Dumalo kami sa pinakamalaking marchang naganap sa Maynila. Halos nandun na yung mga iba't ibang organisasyon. Nandun si Jose Jokno, Lorenzo Tañada, at iba pang mga leader makabayan na salita. Iba-iba yung organisasyon din yung mga dumalo. Yung 1971 o 1972, September 21 na yun, ay nakatatak na sa kita ko. September 22, umuwi ako ng Pangasinan. Dumalaw ako sa mga kaibigan, kamag-anak ko doon. Pagdating ko ng Pangasinan, walang radyo, wala lahat. Wala kang madidinig. September 23, idiniklara ni Marcos yung martial law. Formal na ipiproklaman yung martial law, September 23. Pero napirmahan na pala yun, September 21 pa lang. Nabasa ko sa mga sumunod na yung pag-aresto sa mga leader. Sila Socorro Rodrigo, mga leader ng inaresto lahat. At maraming estudyante ang inaresto, napatay at iba pa sa pagbaba ng martial law. Nang bumalik ako ng Maynila, martial law na, natatakot na yung mga tao. Pag nakita kayo ng gumpo ka na 5-5, may dumaan pulis, takbuhan na. Hinuhuli kasi. Kapag ka hinuli ka, walang sumundo sa isang presinto, diretso ka sa kulungan. Kailangan sa loob ng 8 oras, may sumundo na sa'yo. Ganun yung nangyayari nun. Hanggang sa magkaroon ako, mga nakilala ko sa Olongapo, hanggang
nakilala ko sa Maynila, ay kami na yung nagkikita-kita. At nagsimula kaming magdaos ng iba't ibang mga pag-aaral tungkol sa martial law. Dahil sa matinding martial law, pinagsisigawan ng gobyerno, bagong lipunan. Ngayon, dahil sa lagi kayong kasama, nagmi-meeting kami, kahit madaling araw, nag-uusap kami, nag-iingat lang kami. Pero sa yung September 14, bago gunitahin ang susunod ng martial law ng 1974, nagkaroon ng aresto, raid ng mga bahay, nahuli kami. Nahuli kami noon sa Tondo. Pagka-aresto sa amin, sa loob ng presinto, nakita ko na lang yung iba pang mga kasama na nandun din, nahuli kami. Lahat kami ay dumanas ng torture na magkakaiba. Pinipilit kaming magsalita ng mga militar tungkol sa mga aktibidad namin, kung ano-ano. Kapag nagkamali kami na sagot sa mga tanong nila, kompya ang aabutin mo, magkabilang patamaan ka talaga ng ano. Bugbog sarado ka sa mga gagawin nila. 3 beses ako interrogasyon bago kami nalipat sa IPIL. Yun doon na kinukulong ng mga tinatawag na bilanggong politikal. Ngayon maraming nakakulong na naglalamay lang sa patay, inaresto, nakasama namin doon. December 1975, nagdeklara yung International Human Rights na maraming bilanggong politikal sa atin. Ang sabi ni Marcos, walang bilanggong politikal. Ngayon, pupunta rito yung mga human rights group, pinakawalan ni Marcos yung ibang mga inaresto. Maliban doon sa mga nahulian ng armas na itinuring na prisoner of war. Kaya kami, lumaya noong 1975, April 6, 1975. September 14, bago gunitahin ang susunod ng martial law ng 1974, nagkaroon ng aresto, raid ng mga bahay, nahuli kami. Nahuli kami noon sa Tondo. Pagka-aresto sa amin, sa loob ng presinto, nakita ko na lang yung iba pang mga kasama na nandun din, nahuli kami. Lahat kami ay dumanas ng torture na magkakaiba. Pinipilit kaming magsalita ng mga militar tungkol sa mga aktibidad namin, kung ano-ano. Kapag nagkamali kami na sagot sa mga tanong nila, kompya ang aabutin mo, magkabilang patamaan ka talaga ng ano. Bugbog sarado ka sa mga gagawin nila.